Isang magandang hapon po sa inyo lahat, mga minamahal ko Sanjuanenyo. Ito po ang lingkod, Mayor Francis Zamora, at ito po ang ating kwentuhan ngayong Lunes ng hapon. Bagamat wala pong pasok po ngayon sa lahat ng tanggapan ng gobyerno dito po sa lungsod ng San Juan. Ganon din po sa Metro Manila ay nandito po tayo ngayon sa San Juan City Hall sapagkat kaninang umaga po ay nagkaroon tayo ng pagpupulong kasama ng ating mga department heads at ating mga kapitan. Ganon din ang ating city officials sapagkat pinapaghandaan po natin ang epekto ni Super Typhoon Nando na maaaring sa loob po ng ilang oras ay maramdaman na po natin. At tayo po'y nagsasagawa ng paghahanda para dyan at binililan na po natin ang ating mga kawani na involved po pagdating po sa ating emergency response, ganoon din po sa ating disaster response. Ganoon din po ang ating mga magre-rescue ng ating mga mamayan kung kinakailangan. At ganoon din po ang ating mga barangay officials. So please, to each and every Sanjuanenyo, maghanda po tayo ng mabuti at siguraduhin po nating lahat po ng kinakailangan nating pag-ingat ay ating isagawa sapagkat malakas po ang bagyong ito at napakalaki ng sakop niya. No? So yung northern portion ng ating bansa hanggat dito sa Metro Manila ay mararamdaman natin ang epekto po ng Super Typhoon Nando. At kanina umaga rin po ay nagsagawa tayo ng ating pagpupulong patungkol sa ating executive legislative agenda na bahagi po yan ng ating pagpaplano para po sa ating budget for next year. At ganoon din, yung mga proyekto at programang tatapusin natin mula ngayon hanggat matapos po ang ating termino bilang mayor ng San Juan sa June 30, 2028. So, sige po, let's proceed. So, kagabi nga po ay nagsuspend tayo ng klase kasama po ng lahat ng LGU sa Metro Manila. Ganun din po, no, mismong ang Malacanang po ay naglabas na rin po ng suspension order dahil nga po sa inaasahan nating epekto ng Super Typhoon Nando. Maaring hindi pa natin siya nararamdaman ngayon, ngunit sa mga darating na oras po ay masisimula na po natin maramdaman ang mga epekto nito. So mag-ingat po tayo at maging handa sa anumang posibleng maging epekto po ng Super Typhoon na ito. At kaakibat nga nito ay ang maayos na komunikasyon po sa ating mga barangay officials, ganoon din sa ating department heads patungkol po sa mga bagay na dapat natin gawin pagdating po sa paghahanda. Kinansel din po natin ang ating LTO San Juan opening bukas. Dapat po ay formal na magbubukas ang LTO San Juan bukas at kasama nga niyan ay ang ating libreng student permit driving lessons at ganoon din po ang palit plaka program. So ito po ay i-postpone po muna natin at i-announce na naman po natin maging final date po kung kailan natin po ito isasagawa. At next, we were really supposed to cancel work 1 p.m. onwards today bilang pagsuporta nga po sa Kainang Pamilya Mahalaga Day. Ito po ay isang programa ng gobyerno kung saan hinihikayat po natin ang lahat na mag-spend time, of course, maglaan ng oras para sa ating mga pamilya. Ngunit dahil nga po na-cancel po ang trabaho ngayon sa gobyerno, ay the whole day na makakasama ng ating mga kawani sa gobyerno ang kanilang mga pamilya. And please, regardless if it is this one day every year or every day in our lives as people in government, parati po tayo maglala ng oras para sa ating mga pamilya. Ano mang bigat ng ating mga tungkulin, gano'n ka-busy man tayo, talagang dapat maghanap tayo at gumawa ng paraan upang makasama natin ang ating mga pamilya. At yan naman po, ako po, I'm proud to say na talagang kahit sobrang busy po natin, ay ako bilang ama, bilang asawa, ay gagawa at gagawa po ako ng paraan upang makasama ang aking pamilya, ang aking asawa, at ang aming 4 na anak. Okay? So next, mahalagang announcements po. Ako po ay nag-post sa Facebook, ganoon din po sa ating Instagram, ganoon din po sa ating TikTok, patungkol po sa ating kasalang panlungsod na ating isasagawa next year pa naman sa February. Ngunit kinakailangan maaga po tayo mag-register para dito sapagkat limited slots lang po ito. So
Yan po ay ang ating taunang programa ng Kasalang Panlungsod. Ito po ay libre at sagot po ng pamahalang lungsod ang inyong kasal, ang inyong pong reception, at ganoon din po ay may konting financial assistance po para sa mga bagong kasal. At ako po ay magsisilbing ninong ninyo at si Rocco din ay magsisilbing ninong ninyo at ganoon din po si Kerry ay magsisilbing ninang ninyo at ganoon din si Congresswoman Bel Zamora ay magsisilbing ninang din ninyo. So yan po ang ating programang Kasalang Panlungsod. So sa lahat po ng interesadong magpakasal, mag-register na po tayo. Ito po ay on a first come, first served basis. At ito po ay bahagi ng ating programa upang palakasin ang pamilyang San Juanenyo. So lalong-lalo na yung mga matagal na nagsasama, di ba? Magpakasal na po tayo sapagkat iba pa, no? Iba talaga, no? Magpakasal na po tayo sapagkat iba po talaga kapag tayo po ay officially, no, kinasal na at magkasama bilang mag-asawa, bilang isang pamilya. So please avail of this program of the City Government of San Juan to strengthen the San Juanenyo family. Okay? So next, ito po, mahalaga. So please, pakinggan niyo po, no? Yung binanggit ko pong survey ng households. Okay? Yan po ay isang napakahalagang hakbang sapagkat gusto po natin makuha talaga ang listahan o talaan ng ating mga mamamayan nakatira po sa lungsod ng San Juan. Ang habol po natin dito ay ang inyong mga listings, no? Because we have to determine ilan ho bang families talaga meron tayo sa ating mga households, no? So household, maaring isang tahanan, 2 pamilya, di ho ba? Isang tahanan, 3 pamilya, isang tahanan, isang pamilya, o minsan ay magkakapatid tayo sa isang tahanan. We have to get all of this data sapagkat makakatulong po ito upang mas makapaglingkod po kami ng mabuti sa inyo. At ganoon din, pagdating po sa ating taunang pamaskong handog, alam ko, no, madalas may nagsasabi, Mayor, wala kaming natanggap. Una-una, hindi po pinapapasok kasi ang mga kawani ng pamahalaan ng lungsod sa mga gusali, no? Sa mga townhouse, sa mga condo, mga apartment, mga villages. So, ang hirap ho talaga malaman kung ilan ba nakatira dito dahil wala naman po kaming datos dyan. So yan po ang kahalagahan ng ating ginagawa. Ganon din sa ating mga barangays. No? Hindi lamang to patungkol sa mga nasa condo, townhouse, mga building o sa mga villages. Ito po ay para sa bawat tahanan. At inasahan ko na sasagutan natin ng tama at wasto at tapat ang mga tanong po rito upang malaman natin ilan ba talaga ang mga pamilya nandito nakatira sa ating lungsod. No? Dahil honestly, wala po talaga tayong real basis. No? Meron pong census, pero luma na po yan. At ito po, alam ko naman po ito, ang census na ito, hindi naman po umaabot sa mga condos, sa mga townhouse, sa mga villages. Either hindi pinapapasok o pinapaiwan lamang yung mga forms, no, sa gate ng village o di kaya sa admin office ng mga building at hindi naman po nasasagutan na. So, we really need your data. At kung hindi ho kayo sumagot, hindi namin malalaman na you exist. Di ba? Paano namin malalaman? May nagsasabi, Mayor, hindi kami nakatanggap ng pamaskong handog. Ang tanong ko po sa inyo, nagpalista ba kayo? O ngayon, meron na tayong paraan na malaman. Sapagkat kung hindi ko kayo magpapalista at hindi rin namin mapasok ang inyong mga tahanan o inyong mga villages, how will you know na this family exists? Di ba? Di naman namin pwedeng hulaan po ilan ang nakatira sa gusaling ito. So, we will really have to find out. So, either sagutan niyo po yung physical forms or sagutin niyo po yung mga tanong dyan sa QR code. Paki-scan lang po ang ating QR code at dyan po lalabas yung forms. At pakisubmit lang po sapagkat we will really have to collate all the data and summarize and evaluate and validate. No? Mahabang proseso po ito upang siguraduhin na tama po ang datos na ating makuha. So please, 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 cooperate po tayo para po sa atin lahat to. At mahalaga po talaga na makuha natin ang datos ng bawat pamilyang San Juanenyo. Okay? So next po, I would like to announce, of course, ng ating lungsod ng San Juan ay kinilala po ng Commission on Population
ng NCR as the best city when it comes to the PopDev agenda, yung Population Development Agenda. So congratulations to the city of San Juan. Yan, historical then and now. Makabagong San Juan is Metro Manila's most outstanding LGU in localizing the PopDev agenda. So yan po ay galing sa Philippine Information Agency. And of course, we would like to congratulate the staff of our PopDev department headed by Dan Pedracio, ang ating department head. No? So congratulations sa ating achievement. And of course, this is something that we should all be proud of as San Juaneños. So keep up the good work. Isa na naman pong pagkilala para po sa lungsod ng San Juan. Okay? So next, tayo po ay dinalaw dito ng mga officials mula sa Tangub City, Misamis Occidental sa pamumuno po ni Mayor Ben Sabiniano. At tayo nga po ay nagpapasalamat sapagkat patuloy po tayong dinadalaw ng mga city officials mula po sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Si Mayor Ben po ay kasama natin sa League of Cities of the Philippines at kasama niya po nung kanyang pagdalaw ang kanyang vice mayor, mga konsihal at mga barangay captains din po. No? So sila po ay pumunta dito sa City Hall po nung Sabado at nakasama po natin siya. So thank you very much to Mayor Ben Canama, Sabiniano Canama. So maraming salamat Mayor Ben Canama po ng Tangub City, Misamis Occidental sa inyo pong pagdalaw po sa amin kasama siyempre ng inyong Vice Mayor, mga konsihal at ganoon din ng inyo pong mga barangay captains. Okay, so next, tayo rin po ay bumiyahe papuntang Davao City nung nakarang linggo sapagkat tayo po ay naimbitahan ng Philippine Councilors League bilang guest of honor and speaker sa kanila pong pagpupulong. Ito po ang PCL CLEP at ito po yung continuing local legislative education program ng PCL at mahalaga po ito sapagkat ito po ay malaking pagtitipon ng mga konsihal from all over the Philippines. Close to 3,000 councilors po ang pumunta sa Davao City at yan nga po, no? Yan ang ating pagpupulong. So tayo po ay nagpapasalamat sapagkat tayo po ay inimbitahan ng head po ng PCL, si National Chairman Raul Coro, konsehal po mula sa Muntinlupa City. At yun, napakarami ho natin nakilala. Napakarami nilang venues, mga hotels. So sapagkat 3,000 na konsehal po mula sa iba't ibang bahagi nating bansa, hindi po sila kasya sa isang hotel. No? So napakaraming hotels po ang kinailangan nila. Yan po si Mayor Baste Duterte ng Davao City, of course being the host city for the PCL event. Siya po ay nandun upang batiin po ang mga delegates. Ganun din po, no? Batiin po ang inyong lingkod sapagkat siya rin po ay member ng ating League of Cities of the Philippines. Ang Davao City po ay member ng LCP at ang Davao City po ay sister city rin po ng San Juan. Naalala ko po nung ako ay konsehal pa lamang ay nag-attend po ako ng sisterhood signing po between Davao City and the city of San Juan. So yan po ang aming naging pagpupulong po dyan. Nakasama natin si Councilor Kit Peralta na ating MMCL chairman. Yan po ay ang Metro Manila Councilors League chairman. At ganoon din po yung iba't ibang mga councilors po natin present during the event. So thank you very much once again to the PCL for inviting me. At again, in your future events, dito lang po ako, ano man ang aking may tutulong, just let me know po. I'll be here to help to the best of my abilities. Okay, so next po ay nagkaroon po tayo ng financial assistance payout ng Sabado. Kahit Sabado, nagtatrabaho po tayo sapagkat gusto po nating umabot sa ating mga minamahal na San Juaneño ang mga pondo na naitutulong po sa atin ng national government. So, syempre, kasama po natin ang aking anak na si Rocco Zamora at kasama rin natin si Congresswoman Bel Zamora, Vice Mayor Angelo Kawili at mga konsehal po natin. So, muli natin itong isinagawa dito po sa ating Makabagong San Juan Theater. At yan po, no, 1,500 San Juaneños po ang nakinabang dito at kasama po dyan ang ating mga kawani sa ating mga barangay
ang ating mga masisipag na lingkod publiko mula po sa ating 21 barangay, ating mga barangay tanods, ang ating mga barangay health workers, ang ating mga street sweepers, ang ating mga lupon. Ganon din ang mga minamahal natin San Juanenyo na nangangailangan. Yan po, si tatay po, no, naka-wheelchair, tinulungan po natin siya. No? Actually, marami yung mga naka-wheelchair. Inuuna po natin yung ating mga senior citizens, ganun din po yung mga PWDs pag meron po tayong ganitong klase mga payout. So yan po, no? Ang nakikita ninyo ay umaga pa lamang hanggat hapon po ay tuloy-tuloy po ang ating financial assistance payout. So muli, maraming salamat po sa bawat pamilyang San Juanenyo na patuloy na nagtitiwala at sumusuporta sa ating makabagong San Juan administration at makakaasa po kayo na patuloy po tayong maglilingkod ng tapat at totoo sa bawat isa. Okay, so next po, again, talking about Rocco, nung ako po ay nasa Davao City, ay siya naman po ang kumatawan sa akin sa pagbubukas ng Uniqlo. Alam naman natin po ang Uniqlo ay isang napakalaking at napakasikat na clothing chain or brand, no? Global brand po ito talaga. At sikat na sikat po ang Uniqlo at ito po ay nagbukas na dito po sa lungsod ng San Juan, specifically sa ating Green Hills Mall. So congratulations Green Hills Mall, congratulations San Juan, congratulations sa ating lahat sapagkat ang Uniqlo po ay nandito na. At yan po ay isang 3-level Uniqlo branch dito po sa Green Hills Mall. Di pa ako nakakapunta. Pag medyo may oras po, dalaw po ako sa inyo. At yan ang pinapakita kanina. Yun ang iconic design yan. Specific dito sa ating Green Hills branch kasi yan ang itsura ng Green Hills Mall noong 1977. Sipin nyo, nung pinanganak ako, yan ang itsura ng Green Hills Mall. So, pag uwi ko nga po, no, nakita ko yung t-shirt na si Rocco ay nag-uwi ng isang XL para sa akin, isang medium naman para kay Kerry. So, yan po, souvenir ng pagbubukas po ng Uniqlo dito po sa Green Hills Mall. So, congratulations once again because truly, no, talagang our economy is booming here in the city of San Juan. Okay? So next, si Rocco muli ay kumatawan sa akin. Siya naman po ay dumaan din dito sa pagbubukas ng Yabu. Ang Yabu po ay isang sikat na katsu restaurant. Ako, napakasarap ng Yabu, no? Ito yung mga nasusubukan lang natin na pupuntahan dati sa ibang mga lugar. Wala pa tayo dati dito sa San Juan o sa Green Hills ng ganito mga brands. Ngunit ngayon nga po ay isa-isa na silang nagbubukasan. So, again, proof that our economy is booming. So yan, si Rocco, kausap ang may-ari ng Yabu. So, dinalaw niya nga po, no, ang pagbubukas nito. At muli, nako, hindi pa ako nakakakain sa Green Hills branch. So, we will visit you soon, Yabu Green Hills Mall. Okay? So, thank you, Rocco, for representing me. Nako, napakabait mo talaga at napakasipag. At bagamat napakaraming responsibilidad din bilang isang mag-aaral at bilang isang atleta, ay nagagampanan niya po ang kanyang tungkulin bilang Special Assistant to the Mayor at nakita ko ang kanyang pagiging masipag. At sabi ko parate, kung ano po ang puno, siya ang bunga. Kung ang puno ay masipag, ang bunga ay masipag. Kung ang puno ay matulungin, ang bunga ay matulungin. Kung ang puno po ay mabait, ay ang bunga po ay mabait din. Ngunit kung ang puno ay magnanakaw, magnanakaw din ang bunga. Tama po ba? Di ba? Huwag tayong gagawa ng masama. Doon lang tayo sa good parate. Di ba? So, good lang tayo parate para good vibes lang tayo sa lahat ng ating mga mamamayan. Okay, so, pwera po dyan ay dumalo rin po si Rocco sa pagbubukas ng SK Cup ng Barangay Kabayanan at Barangay West Crame. So, napakaraming activities ang pinupuntahan po ni Rocco on my behalf. And of course, I would like to thank him. Yan po, no? Ang pagbubukas ng Liga po ng Kabayanan. At napakaganda talaga ng mga basketball court natin. No? Ano sa inyo? Maganda ba? Nako, alam nyo ba, nung pinakita ko itong mga videos natin sa ating mga bisita mula sa Tangub City, nako, bilib na bilib sila na yung mga basketball courts natin. Kahoy, ng ating mga public schools po, ang basketball court ay kahoy, na meron tayong 1:1 kada tablet.
meron tayong fiber optic internet connection, nakita nila yung ating refleeting ng mga sasakyan, no? At nako, talagang bilib na bilib sila sa San Juan. Pinaikot ko ho sila sa ating pinaglabanan shrine, ganoon din po sa ating El Deposito Museum, ganoon din po ay dumalo rin po sila sa ating makabagong San Juan National Government Center at nakita po nila kung gaano kaganda po ang lungsod ng San Juan. So, good luck po sa lahat ng makikilahok sa SK Cup ng Kabayanan. At ang lahat po na magcha-champion ay tatanggap po ng 5,000 pesos. So, good luck po sa inyo at pagbutihin po ninyo. But then again, just a reminder, hindi naman mahalaga kung sinong manalo o matalo. Ang mahalaga tayo po ay makapagpalakas ang samahan natin sa isa't isa sa iba't ibang barangay. So, thank you very much, Rocco. Yan, si Bien Ligarda, isang tumutulong din po sa ating komunidad. Yan, nandun din po siya sa programa. Okay, so next please. Ganoon din po, no? Pati po ang West Crame ay nagbukas din nga po ng kanilang liga. So same thing, Rocco, maraming salamat sa pagpunta para sa akin at sa lahat po ng magcha-champion, 5,000 pesos din po ang inyong matatanggap. At yan po, no? Maganda rin po ang basketball court ng Barangay West Crame. Nako, naalala ko pa, noong 2004, unang laro ko ng basketball sa Barangay West Crame, semento ang sahig at wala pang wala pa yung ganyang klaseng ganda ng basketball court na talagang literal na semento lamang siya. Ang Kabayanan ganoon din dati, semento lamang tapos bukas pa, no? Open court, pag umulan, patay na, wala nang laro. Kapag napakainit, nako, napakahirap maglaro. Ngayon, rain or shine, mainit man o umulan, tuloy lang ang ating paglalaro. So, ganito po tayo sa ating makabagong San Juan. Okay? So next, nagkaroon din po ang ating SK Federation ng isang Mobile Legends competition. Yan po ay ginawa naman dito po sa ating makabagong San Juan National Government Center sa tulong po ng Smart PLDT. So thank you very much, Smart PLDT, for supporting the Mobile Legends tournament of our Sangguniang Kabataan Federation. So yan po, no? May kanya-kanyang uniforms pa sila. So, galing. Napakagaling po talaga. Good job, guys. Excuse me. At ito po, isang napakahalagang pagpupulong po ang ating isinagawa kasama si Secretary Ted Herbosa ng Department of Health. Kasama po ang ating head ng San Juan Medical Center na si Dr. at General Joseph Acosta. At kasama po ang ating head ng City Health Department, si Dr. Mitzi Tanchoco. Bakit po kami nagpulong? Sapagkat humingi na po ako ng tulong kay DOH Secretary Ted Herbosa para sa mga karagdagang kagamitan ng San Juan Medical Center at yung pag-elevate po ng status natin as a level 3 hospital. So, ang tatlong bagay na talagang pagtutuunan ko ng pansin sa nahuhuling panahon ng ating pagiging mayor ay number 1, San Juan Medical Center. Number 2, ang pagbabaha ay maresolba na. At number 3, ang ating pong pabahay. So yan po talaga. I will focus my mind, my body, and my heart dito po sa tatlong ito. Pagsasaayos ng San Juan Medical Center, ang pagresolba ng problema ng pagbabaha, at ganoon din po ang pagtatayo ng ating mga gusaling pabahay. So, yan po ang ating tututukan. At sa pagpupulong yan ay halos 2 oras po kami magkasama ni Secretary Herbosa. Pinag-usapan natin ang mga pwede nating gawin para lalo pang mapaganda ang ating San Juan Medical Center. Since 2019, napakalaki na ho ng pinagbago at iginanda ng San Juan Medical Center. Ngunit alam ko po, marami pang dapat gawin. Tanggap po natin yan at yan po paglalaanan po natin ng pondo at oras at panahon at atensyon upang tuluyan na nating mapaganda ang ating ospital. No? Sapagkat napakahirap po talaga magpatakbo ng sariling public hospital sa totoo lang. No? So, ang ating pong CT scan, alam ko naman ay madalas pong nasisira. Bakit? Sapagkat mag-isa lang po siya. At overworked na po ang ating CT scan machine. Tinanong ko po kasi si Dr. Acosta, bakit parating sira ang ating CT scan machine? Ang sagot sa akin, Mayor, isa lang po kasi ang ating CT scan machine at sa daming pasyente nagpapa-CT scan, no? At sa napakaraming pasyente nagpapa-CT scan ay hindi na ho nagpapahinga
ang ating CT scan machine. Kung kaya't nasisira po talaga ito. Other hospitals have multiple CT scan machines kaya naro-rotate niya yung paggamit, no? Hindi siya overworked. But ours, of course, since isa lang nga po siya, ay nahihirapan. At napakamahal po kasi million po ang halaga ng isang CT scan. At pag masira ang parts nito, ganun din, million din po ang halaga nito. Pero huwag kayo mag-alala, ay patuloy ho tayo maglalaan ng pondo para po sa lalo pang pagpapaganda ng ating San Juan Medical Center. So thank you very much, DOH Secretary Ted Herbosa. Looking forward to our collaboration para lalo pa natin mapaganda ang SJMC. Okay, so next, national government concerns naman. Of course, tayo po ay namuno kasama ni MMDA Chairman Don Artes sa ating pong Metro Manila Council meeting kung saan dumalo po ang mga kapwa mayors natin ng Metro Manila. At ito po, mahalaga, number 1, wala pong magiging total street parking ban sa Metro Manila. Bagkus, ipapagbawal po ng patuloy, no, hanggang ngayon, no, ipapagbawal po ang parking sa ating mga major thoroughfares, yung ating mga national roads, mga mabuhay lanes, yan definitely. At all times, bawal po ang pagparada dyan. Ngunit pagdating po sa ating mga secondary and tertiary roads, for as long as ito po ay nasasakupan ng mga ordinansa ng ating mga barangay at ating lungsod, ay pwede hong payagan ng one-side parking or parking during certain hours of the day lamang. So, ito po ay naging pagbabalanse po natin sapagkat kung total street parking ban naman, ibig sabihin, bawal pumarada sa lahat ng kalye, sa lahat ng oras. Ang tanong, saan tayo paparada? So, yan po para sa akin ay hindi po feasible, hindi po realistic. Kung kaya't ang naging desisyon nga po ng Metro Manila Council ay payagan ng pagparada sa mga kalye na hindi naman considered na nakakasagabal sa traffic po kung maparadahan ang mga kalyeng ito. At magiging very strict at consistent po tayo sa ating implementation. Yan nga po ang ating binilin din sa ating mga barangay officials. Maging stricto, ngunit maging patas. Maging stricto, ngunit maging consistent. No? Sapagkat kinakailangan po talaga ng consistent implementation and of course, very sustainable po dapat siya. Hindi yung pwedeng minsan masipag, minsan hindi pagdating po sa pag-monitor. Kinakailangan at all times ay very consistent po tayo sa implementation ng ating parking and traffic regulations. At pangalawa, ang multa po pagdating sa pagtapon ng basura sa maling lugar ay ngayon po ay 5,000 pesos na. Ngunit sino ba magmumulta? Yun lamang magtatapon ng basura sa maling lugar gaya ng ating mga ilog, mga creek, mga daluyan ng tubig, mga kanal, sa kalye. Yan po, kung kayo'y mahuhuli at wag na kayo magpapahuli dahil 5,000 piso po ang magiging multa. At sa bisa po ng ating ordinansa, ay dineputize po natin ang ating San Juan Police, ganoon din po ang ating Task Force Disiplina, ang ating Public Order and Safety Office, pati po ang ating mga barangay officials at mga barangay tanod. So pwede na po sila mag-issue ng tickets sa mga violators at kung kayo po ay mahuli, 5,000 pesos po yan. Kung ayaw niyo po magbayad ng 5,000 pesos, huwag po kayo magtatapon ng basura sa maling lugar. Mas mabuti pa, huwag po tayo magtapon ng basura sa maling lugar dahil number 1, makakatulong tayo sa pag-alaga sa ating kapaligiran. Pangalawa, hindi po tayo magbabayad ng 5,000 pesos. Pangatlo, makakatulong tayo upang maibsan po ang problema ng pagbabaha sa ating lungsod at sa Metro Manila dahil isa po sa mga dahilan kung bakit nagbabaha ay punong-puno po ng basura ang ating mga daluyan ng tubig. At ang ating pong mga ilog, ganun din po, no, ay nagiging basura na po dahil sa mga mamamayang walang disiplina. So pakita natin, basta San Juanenyo, disiplinado. Okay? So next, tayo po ay nagpahayag din po ng suporta bilang isang League of Cities of the Philippines sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kinakailangan na ng acceptance ng LGUs bago maging complete ang isang proyekto. Ibig sabihin ng maging complete po, no, ay i-consider the completed project ng isang national government project such as yung mga ginagawa ng DPWH. Dito sa San Juan, wala naman po tayong problema dyan. Ngunit sa iba't ibang lungsod po sa ating bansa, base na rin po sa mga salaysay ng aking mga kasamang mayors, no, ay
Well, nakakalungkot na may mga lugar ho kasi na hindi nakikipag-ugnayan nga po ang DPWH sa kanilang mga local government units, sa kanilang mga mayors. So nakakalungkot po na sa ibang mga lugar hindi po nakikipag-ugnayan ang DPWH sa local government units, pati sa mayors, at bigla na po sila nagtatayo ng mga proyekto, naguhukay, na walang anumang koordinasyon sa mga LGU. So muli dito sa San Juan, di po yan nangyayari, ngunit sa ibang mga lungsod nangyayari po yan. At tandaan niyo po, ako naman po ay presidente ng League of Cities of the Philippines, not just in Metro Manila, but also in all the cities in the Philippines. So ito po ay isang pahayag ng pagsuporta sa direktiba ni Pangulong Marcos. But again, dito sa San Juan, wala pong ganyang klaseng problema. Wala po tayong ghost projects, wala po tayong anumang ghost projects dito po sa San Juan, wala po tayong anumang substandard projects dito po sa San Juan. At ang ating 13 flood control projects po na isinagawa ng DPWH, lahat po yan ay existing projects, operational, at wala po tayong multo dito po sa lungsod ng San Juan. Na-check na po yan ng DPWH NCR, and we have been cleared already as of last month pa po. Okay. Sige po. So ito, nako, medyo lumalakas na po ang ulan at tayo po yung maasa na hindi po maging grabe ang epekto po sa atin. So maghanda po tayo ng mabuti at gawin natin po ang lahat ng kinakailangang hakbang upang siguraduhin tayo po ay manatiling ligtas. No? So sa ating pagtatapos, nais ko lang banggitin na nakasama po natin si Secretary John Vic Remulla ng isang gabi para sa isang pagpupulong at ito naman po ay patungkol sa iba't ibang mga issues and concerns ng San Juan and of course ng Metro Manila. So tayo po ay merong maayos po na samahan at pakikipag-usap syempre kay Secretary John Vic Remulla, ang kalihim po ng DILG. At mahalaga po kasi na meron tayong talagang close coordination with the national government sapagkat marami sa mga bagay na kinakailangan ng isang lungsod ay mula po sa ating national government. So again, thank you very much, SILG, John Vic Remulla. Okay? So, nako, yan na. Nakatingin ako dito sa aking bintana. Grabe na ang lakas ng ulan, yung hangin, malakas na. So, please, be careful. Mag-ingat po tayo at maging handa po parate. Okay? Sige po, Perla Baile, Mayor Francis Zamora, maraming salamat po at nagawa ng CCTV dito sa MF Manalo. Last live nyo po ay, naharang. Ayun, naharang ng camera, sorry. Last live nyo po, nasabi ko po to sa inyo, sana po malagyan din po sa may terminal po namin. Okay, so sige po, papacheck po natin ang inyong lugar at yung ating mga major thoroughfares po, bahagi ng ating procurement ng ating command center at cameras ay installation po ng CCTV sa ating mga major thoroughfares in San Juan. So yan po ay ongoing na. It'll just take a few months dahil napakaraming camera po at kinakailangan maglinya po ng mga wires para ma-set up ito ng mabuti. Pero wag ho kayo mag-alala because soon ay magkakaroon po tayo ng CCTVs all over the city sa ating mga major thoroughfares at magkakaroon po tayo ng full command center upang mabantayan po natin ang ating lungsod. At puwera po sa CCTVs ay magkakaroon din po tayo ng ating mga Wi-Fi spots dito po sa iba't ibang bahagi ng ating lungsod. Free Wi-Fi po yan at yan po ay mula mismo sa ating pamahalang lungsod. So, asahan niyo po na sa lalong madaling panahon ay mapapakinabangan na po ito ng ating mga mamamayan. Okay, next. Nako, Chinese ba to? Korean o Japanese? Sorry, hindi ko ma-decipher. No? Mayor Francis Zamora, pasensya na, pasabi sa Metro Waste, hindi pa daw kayo nasisingil, hindi po kami binabayaran ng Metro Waste. Ay nako, ito po ang kwento dyan. Ang Metro Waste po ay pinalitan na po sapagkat marami ho silang naging problema. Marami silang naging problema pagdating po sa compliance. So kung hindi ho sila nababayaran, dahil po yan, hindi po sila compliant. No? So yun lang po ang gusto kong linawin kasi baka binabaliktad po nila ang kwento. Baka sinasabi nila hindi pa sila binabayaran. Ang sagot po dyan ay hindi po sila pwede pa bayaran dahil hindi po sila compliant pa sa mga requirements. So isang masalimuot pong sitwasyon yan
at kailangan nga silang palitan dahil hindi na po sila naging compliant sa mga bagay na dapat nilang gawin. At yan po naging dahilan kung bakit sila napalitan. At mabuting tinanong mo na rin sapagkat ito yung pagkakataon na sabihin ko po sa inyo na kaya po sila hindi nababayaran dahil hindi po sila nagko-comply sa mga dapat po nilang isumite. Okay? So para lang po sa inyong kaalaman yan. The moment they comply, malalabas na po ang bayad sa kanila. Okay? Ganun lang po yan talaga dahil hindi naman po pwedeng i-release ang kanilang bayad kung hindi pa ho sila compliant. Okay? Nora de Guzman, Mayor, sana po magkaroon ng workspace sa GH Mall para sa mga hindi kaya mag-Starbucks habang nag-work. Tulad sa Robinson's Galleria, pati laruan ng bata na free. Okay, pagdating po dyan, that is Green Hills Mall na po. Green Hills Mall is a private mall. Hindi po yan sakop ng pamalang lungsod. Ngunit papaabot ko po ang suggestion sa kanila. Ngunit sila po mag-decide yan. Hindi po tayo. But I will, of course, relate to them your suggestion. Bonnie Manzano, maulang hapon, Mayor. Maraming salamat po sa suporta sa SK Sports League ng Barangay West Crame. Especially to Sir Rocco Zamora, keep safe, Mayor. Nako, thank you, SK Bonnie. Alam niyo naman na si Rocco ay masipag at muli, sabi ko, no, kung ano ang puno, siya ang bunga. So, kung ano ang sipag ni Mayor Francis, yun din po ang sipag ni Rocco Zamora. Siyempre, nagmana sa tatay at sa nanay. You're very welcome, SK Bonnie. Kay Myra de la Cruz, forever the original member of the volunteers. Yes, spearheaded by Pia Hill. Thank you for still recognizing. Of course, Myra, I will always remember yung support at pagmamahal na patuloy ninyong binibigay. Volunteers po na mga kasama ko since 2016 mula nung panahon ng kalungkutan, no, hanggat ngayon tayo magkakasama. Thank you very much. Okay? Sige po, Myra. Ayan, paano po? Walang tao sa house, kanino po pwede maglista? Nang alin kaya yan? Yung census. Doon sa QR code po. Sa QR code. I-scan nyo lang yung QR code at makakasagot po kayo. At next, kung sakaling wala hong tao nung pumunta po sila, pumunta lang po kayo sa barangay. Sapagkat doon din po sa barangay, nandun din po yung mga forms. So please, magpalista lang po kayo ron. Okay? Sige po, may tanong pa ho ba? Manuel Payaw, gandang hapon. Pa-check naman po ng asfalto ng kali ng Eframan Corner, Aurora Boulevard. Sige, okay? Secretariat, please check. I-send din nyo sa engineering department na check natin kung ano naging problema dito. Sige po, papacheck po natin. Okay? Mayor Francis, maraming salamat sa pagtugon. Matagal na kaming tanong ng matagal ng tanong ng sa Metro Waste. Alam ko, minsan may nag-message nga sa akin. Sabi ko, puntahan niyo ako dito sa City Hall. Alala ko nga, flag racing ko kayo pinapapunta noon. Ngunit di naman po kayo ata nakapunta. Okay lang naman po. Ito na po yung talagang pagkakataon na masabi ko sa inyo na it's really Metro Waste that has to fix their compliance. No? Marami ho silang naging problema at kaya nga sila napalitan bilang hauler ng San Juan dahil sa kanilang mga problema. So kailangan po nilang maresolbahan ang mga problemang iyan upang sa ganon ay mabayaran na po sila. Because we are not allowed to pay them hanggat di po sila compliant sa pagresolba sa kanilang mga problema. Okay? Sana maayos ang traffic flow sa Annapolis, UB Montessori. Sobrang tagal pa namin mag-pick up ng bata dahil sobrang traffic. Yes, I understand yung UB Montessori talaga is, of course, kapag naghahatid at nagsusundo ng mga mag-aaral, no, ay nagta-traffic, kasabay na rin siyempre ng pag-expand ng ating Green Hills Mall. But that's why, no, kinakailangan talaga walang parking sa anumang mga main roads po natin dahil nagiging sagabal po sila. Kung mapapansin nyo, tuloy-tuloy lang po ang pag-titiket natin at pag-clamp sa mga violators po dyan. So we'll make sure po na tuloy-tuloy lang po ang flow ng traffic dyan sa area na yan. Okay? Thank you po. Okay, any more concerns? June Abalos, ang apoy po ay buong suporta at prayer po sa inyo, Mayor Francis Zamora. God bless you more all and the works of your hands. Salamat po sa tulong. Walang anuman po, Pastor June, at maraming salamat din po sa inyong pagtitiwala at syempre sa lahat ng pagdadasal po na ipinapabot po ng apoy sa atin. Thank you very much for your trust and confidence. At gaya po na sinabi ko, anumang aking may tutulong, lapit lang po kayo at tayo po ay tutulong sa abot na ating makakaya. Next, please.
Ruel Liwanag, salamat po Mayor Zamora in advance. Alam ko na may magaganda ulit kayong plano sa mga guro ng lungsod ng San Juan. Nako, alam na. Siguro narinig niyo na po. No? So wag ko kayong mag-alala. See you all on October 10 at maglalaan po tayo ng oras para sa inyong World Teachers Day celebration. Okay? Jeng Angeles, hello po Mayor Francis Zamora. Kailan po kayo ang universal sa senior citizen, di na po ako kasali. Ano po kaya universal, Jeng? Ang ibig niyo sabihin, ano ba ito? Social pension? So, I'm not sure lang, Jeng, kung anong sinasabi mo. Ngunit kung ano man ang inyong concerns, please go to my office para mas mapaabot lang sa akin kung anong inyong kailangan. Okay, so, kilala ko naman kayo. Mary Jane Karingal Rada, Mayor, pwede bang mag-apply ng scholarship ang college students sa City Hall? Okay, wala po tayong tinatawag na full scholarship program, but we have education assistance. So pag kayo po ay college student o may anak po kayong college student, for as long as you are from the city of San Juan, pwede ho kami tumulong ng konti pagdating po sa education assistance. Punta lang po kayo sa ating Public Assistance Center at tutulungan po namin kayo. Okay, next please. Oizis Psyche. Good afternoon po, Mayor. Sana po magkaroon ng sariling building ang senior high school sa San Juan para may sariling area na po ang court na pwede mag-practice sa mga players at mag-graduate. Ang hirap po ng walang sariling court. Alam niyo po, isa yun sa pinag-usapan ho namin ni Congresswoman Bel Zamora sapagkat kailangan nga talaga natin ng karagdagang buildings dahil nag-expand na nga po ang ating DepEd. No? Nag-expand na yung iba-ibang mga grades. Dati ho kasi nagsasama-sama pa minsan sa mga gusali. Ngayon nga po ay mas nangangailangan na ng marami pang pasilidad. Huwag po kayong mag-alala. Through the help of Congresswoman Bel Zamora, ay papabot po natin yan sa national government po natin for funding. So, yan po. That will have to undergo the funding process po. No? At sige ho, kahit naman hindi nyo binanggit, ito po yung bagay na napag-usapan na ho namin ng DepEd San Juan natin. Okay. Ruel Liwanag, yes, Mayor Francis Zamora, salamat po. Mag-ingat po palagi at inyong buong pamilya. Okay? Thank you rin po. Che Lim, good afternoon, Mayor. Pacheck naman po ng poste ng ilaw dito sa pinaglabanan Street Corner Tony Mendoza. Ang daming kabling nakakabit paggabi, walang ilaw. Since last year po, since last year pa. Secretariat, pakinote nga to please, papuntahan agad. Sige po, papacheck po natin agad. At kung last year pa ho yan, sana nabanggit nyo pong mas maaga, but ganun pa man, papapuntahan po natin. Mayor, pwede bang dumiretso ako mismo sa inyo? May dudulog ako sa inyo. Sige po, kaya lang, ang tanong ho, paano tayo makakapag-usap at makakapagkita? Siguro mas maganda ho, bigyan nyo kami ng contact number. Okay? Just coordinate with my staff. Patawagan ko po kayo upang mapag-usapan natin kung ano yung inyong pangangailangan. Okay? Sige po. Yes, wala ka naman po. Eva Fons, sana magkaroon ng traffic enforcer sa umaga sa may tulay ng progreso. Sige po, okay? We'll take note of that. Wala po ba? I'll double check po. No? Okay. Emily Usman, good afternoon po, Mayor. Yung pong mag-graduate ng grade 12, okay? Huwag kayo mag-alala. Malapit na po. Bakit matagal? Yung iba ho kasi hindi nagsasubmit. Nako, paulit-ulit na po ako nag-follow up. Ngunit yung iba hindi po nagsasubmit. No? So, natetenga tuloy yung listahan. Kasi isang batch po ang pag-unload po natin ng financial assistance po niyan. So I'll follow up po and make sure na makapag-comply na po yung iba. Okay? So don't worry. But okay, mag-alala. Darating at darating po yan. I assure you. Bazi, Mayor ng Solo Parent ba San Juan merong 1K subsidy? I will double check kung kailan ang next payout po. No? But again, you have to be enrolled into the program. So please coordinate with our CSWDD, ating City Social Welfare and Development Department. Hanapin niyo na po si Portia, ang head ng ating CSWDD. I'm not sure po kasi kung naka-enroll na kayo sa program, so I cannot comment properly dahil hindi ko po alam ang inyong membership status. But please just go to CSWDD and coordinate with them po. Okay. Elsa Brillante, Mayor, sana sa mga senior, makuha din sa trabaho, lalo na maliit lang ang pension ko. Okay? So, tingnan po natin kung anong mga opportunities for our seniors po no, when it comes to employment. Ngunit dito po kasi sa City Hall,
talagang hanggang 65 lang po because under rules and regulations po ng gobyerno ay hindi po pwedeng magtrabaho beyond the age of 65. So pasensya na po when it comes to City Hall. Ganun po talaga ang patakaran under the city government po, no, dahil yun po ay regulation po ng gobyerno. But other opportunities, hanap po tayo para sa inyo. Okay? Mark Padilla, God bless po. I'm proud of you, Mayor Francis Zamora and Makabagong San Juan. Thank you, Mark Padilla Bernardo. Maraming salamat. Noah Kalaunan, Mayor Francis Zamora, thank you po in advance from West Crame GP drivers. Nako, pakisabi, konting-konting hintay na lang at magkikita po sila soon ni Rocco. Isa Caballero, ang Superman ng San Juanenyo, Mayor Francis Zamora. Thank you po. Sino mas pogi? Si Mayor Francis o si Superman? Ang inabot ako Superman, si Christopher Reeves. Sipin mo, napakatagal na nun. Batang-bata pa ako. Okay, wow, we're done. Sige po. So, nako, I can hear the rain. So, ingat po tayo at naway manatiling ligtas po ang bawat San Juanenyo. Mag-ingat po tayo dahil ang expected nga po rito is signal number 5. No? Ngunit hindi dito sa Metro Manila, no? Sa northern portion ng ating bansa. No? Expected na umabot po ng signal number 5. So, malakas na bugyo po ito. At pinapayuhan ko pang bawat isa, mag-iingat po tayo, maging ligtas po tayo. Kung wala namang dahilan lumabas ng tahanan, ay manatili na tayo sa loob. At kung ang ating mga lugar po ay sa mababang lugar, mas mabuting lumikas na po tayo kaysa maghintay pa tayo na tayo po ay matrap kapag mataas na po ang tubig. So muli, maraming salamat po. At just a reminder, please follow me po on my social media platforms. Of course, sa Facebook, sa Instagram, sa X, sa Twitter, ganoon din po sa YouTube. Please subscribe to my YouTube channel. At please like, follow, and subscribe. So, sunod-sunod naman po ang ating mga announcements. At please always follow our social media accounts for announcements, messages, upcoming events. At syempre, ating kwentuhan tuwing Lunes ay patuloy po natin gagawin. Mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat po. Mabuhay ang bawat San Juanenyo. Oh, last. Queenie B, Mayor, call Kate ka po ba? Bakit? Kasi madali ka i-call at bukas ang gate sa mga San Juanenyo. Nako, thank you. Ito naman. Smile ko. Smile. Just a smile away. Just a smile away. Di ba? May ganyang kanta, di ba? Dali, Colgate ba yun? Close-up ata yun. Close-up pala yun. Oy, may kilala akong dating close-up model. Nako, kilala nyo ba yan? Napapanood ko sa balita recently. Na? Your guess is as good as mine. Diba? Sino kaya yan? Sige. Google nyo, sino yung mga sikat na close-up model at malalaman yung ibig ko sabihin. Okay? So, sige po, mag-ingat po tayo parate. Ito, talagang malakas na po ang pag-uulan. So, ingat po tayo at maging ligtas po ang bawat pamilyang San Juanenyo. Maraming salamat po.